No, ayon kay Ken Chan, siya daw ay hindi nanloko ng tao, hindi siya ng scam, at higit sa lahat ay hindi siya nagnakaw. Those are directly opposite from the accusations thrown to him by his business partners. Strongly said na hindi siya takot harapin ang laban na ito, which for me mga chika, knowing Ken na totoo yung sinasabi niyang Magandang araw mga chika, Rigel Pulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. So for today's content mga chika ay pag-usapan ulit natin si Ken Chan at yung kanyang kasong kinakaharap sa kasalukuyan. Ngayon kung hindi pa kayo aware mga chika, no, kahapon lamang ay opisyal niya nang binasag yung kanyang katahimikan kung saan sinagot niya mga kachika yung mga paratang sa kanya na siya daw ay scammer. I think everyone here is well aware naman na sinampahan si Ken Chan ng kasong syndicated staffa kasama yung kanyang girlfriend at yung ibang miyembro ng kanyang pamilya. And kahapon nga lamang sa kanyang official Instagram account mga chika ay nagpahayag siya ng kanyang statement. Dito mga chika ay dinipensahan niya ang kanyang sarili. As what he said on his official public statement, he remained silent for over a year. And ngayon nga mga chika ay gusto niya nang magsalita, gusto niya nang sabihin yung panig niya tungkol sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. So mga chika, medyo mahaba yung statement na yan ni Ken Chan, and it's too long kung babasahin pa natin lahat yan dito. Kaya ang ibibigay ko sa inyo ay yung summary nung sinabi niya. Kumbaga ito yung mga main points na gusto niyang bigyan ng emphasis tungkol nga rito sa issue na kinakaharap niya. So unang-una mga chika, ayon kay Ken Chan, siya daw ay hindi nanloko ng tao, hindi siya ng scam, at higit sa lahat ay hindi siya nagnakaw. Those are directly opposite from the accusations thrown to him by his business partners. Ngayon mga chika, sabi ni Ken kasi yung business nila ay nalugi. Di ba nga yung 3 branches ng Cafe Close yung nagsara. Yan yung kanilang Christmas themed restaurant. And then mga chika, feeling ko si Ken Chan yung naging leader dyan, yung naging manager ng business. And then there's the business partners na nag-invest. Ngayon nung yung pera ay nawala na kasi nga lugi na, hindi na kumikita, doon na sila nagkasiraan. Doon na nagkaroon ng sisihan. Ang nangyari, sinisi yung leader. Di ba mga chika? Sinisi yung manager. Ngayon, hindi ko naman nakikitaan si Ken Chan. Kasi nagpo-promote siya. Actually, ibang mga artista nga before ay ini-invite niya dyan sa Cafe Close. Hindi ko naman siya nakikitaan ng pagkukulang. Di ba? My own perspective lang to. Hindi natin alam kung ano talaga yung nangyari behind the curtains. Pero ayan mga chika, yung napapansin ko. Ngayon, para naman doon sa mga business partners na nagsampa ng kaso sa kanya, di ba pag kayo susugal kayo sa negosyo, dapat nandun na yung knowledge nyo sa risk na talagang pwedeng mawala yung pera nyo dyan. Di ba? Nandiyan na talaga yung risk na pwedeng matalo yan, at hindi nyo pwedeng ipagkatiwala lahat yan sa isang tao lang. Diba? Kasi ang nangyari daw dito mga chika, parang ay yung mga business partners ni Ken ay kumbaga willing daw silang mag-invest, mag-finance, pero yung overall work nga daw in terms of marketing, in terms of promotion, inasa nila kay Ken Chan. Kaya nga nung hindi nag-work yung ginagawa ni Ken, mga chika, siya na yung tinira-tira nila. And aside from that mga chika, isa rin sa sinabi ni Ken sa kanyang official public statement na ang mga detalye, impormasyon na mga kumalat sa mainstream media, sa social media are all exaggerated. Sobra-sobra daw. Even the money itself mga chika, hindi daw totoong 14 million pesos yan. Diba? Kumbaga, yung ibang mga ginawa niya raw na hindi naman talaga nangyari pero pinalalabas sa balita na nangyari. Yung mga ganon mga chika, it all goes down to one particular reason. Kaya daw ini-exaggerate, ini-invento yung mga kwento, yung mga paninira sa kanya dahil gusto siyang patumbahin. Gusto siyang sirain mga chika. Ngayon sabi niya, bigyan lamang daw siya ng time. Diba? Kumbaga bigyan lang daw siya ng konting oras dahil ilalabas niya raw sa isa pa niyang statement yung totoong impormasyon doon sa side niya. Kasi napakinggan ng mga tao, 'di ba, yung side nung mga business partners niya, nung mga nagsampa ng kaso sa kanya. Ngayon gusto niya sabihin yung side niya, which is very exciting for me mga chika, kasi alam naman natin nasa usaping yan, there's 3 sides of the story. Yung side ni Ken,
yung side ng kanyang mga business partners and yung side ng katotohanan. Ngayon mga chika, hindi natin masabi pa kung ano yung exact na nangyari. Pero panigurado, time will tell. Darating at darating yan. Basta ang kinlarify or kinlaro ni Ken, hindi siya tumatakbo, hindi siya nagtatago. Strongly said na hindi siya takot harapin ang laban na ito. Which for me mga chika, knowing Ken, na totoo yung sinasabi niyang yan. Siguro sa ngayon, kasi minsan yung mga tao kasi, mga netizens, yung mga fans, minsan pinoforce yung isang tao na humarap kahit hindi pa siya ready. Diba? Meron namang proseso yan merong procedure yan. Kumbaga, bigyan natin ng time si Ken. Kumbaga, nagpa-apply na, nagpo-formulate yan ang plano niya Bigyan natin siya ng time na asikasuhin or kumuha ng abogado, mag-file ng affidavit niya, ng counter affidavit niya, kung ano yung mga kailangan niyang gawin para lumaban. Hindi yung pupunta siya sa isang gera, wala siyang baril, wala siyang helmet, susugod siya ng basta-basta. Hindi ganon mga chika. Siguro nagpe-prepare lang si Ken sa isang matinding laban na kanyang sasagupain. Actually mga chika, dun nga sa last part nung kanya ring statement, humingi siya ng kapatawaran doon sa mga naapektuhan na mga ini-endorse niyang produkto, na mga show, and even the mother network na pinagtatrabahuan niya. Willing na willing daw siyang bumawi once na matapos na itong isyong kinakaharap niya. Sadyang ngayon lang daw kasi mga chika, may mga taong gustong patumbahin or gustong sirain yung 10 years mahigit niya ng karir na pinaghirapan. Kumbaga mga chika medyo siguro personal issue na involved. Siguro dinadaan lang sa business business na usapin, dinadaan lang sa pera na usapin, pero may personal mga chika. That's only for me. And makikita natin yan mga chika, as what I said earlier, only time will tell. Malalaman at makikita natin yan during the course of this investigation. Panigurado naman i-update ko kayo mga chika tungkol sa usaping ito. Kaya sa ngayon may advice ko sa lahat, lalo na yung mga bashers ni Ken Chan, na wag na muna tayong manghusga. Hindi ako fan ni Ken Chan. Kumbaga hindi ko siya iniidolo, hindi ko rin siya pinagtatanggol. Patas lang tayo mga chika. Narinig na natin yung side ng mga business partners niya. Ngayon hintayin naman natin yung side ni Ken, diba? Kasi it's really bad na husgahan mo na kaagad yung isang tao without even a proof kung talaga bang nagawa niya yung bagay na ibinibintang sa kanya. And lastly mga chika, I also noticed dito sa post niya na ito sa kanyang Instagram account na marami pa rin siyang mga supporters, mga fans, yung iba nga mga celebrities pa mga nagko-comment na nagpapahayag ng pagsuporta kay Ken, which simply means na marami pa rin talaga ang nagtitiwala sa kanya. So hanggang dito na lang muna mga chika. Rest assured na babalitaan ko kayo or gagawa ulit ako ng content as soon as may bagong update tayo sa usaping ito. Chika Patrol signing out!